evening, brothers and sisters. Una sa lahat ay pasalamatan mo natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ang title sa ating Bible study ngayon, mabasa sa Efesios 5:23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So the title is Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Brothers and sisters, pinag-aralan dito dahil sabi ng iba, there is no religion that can save people or no religion can save a person. So sabi nila, walang relihiyon na makapagliligtas at walang relihiyon na sinasabi sa Biblia na makapagligtas sa impyerno. So mga kapatid, dito natin ibinase ang ating title, because Jesus said, He is the Savior of the body. Ang body, mga brother and sister, ang meaning nito, sa Colossus chapter 1 verse 18, sabi rito, and He is the head of the body, the church. So the meaning of the body, according to the Bible, in Colossians chapter 1 verse 18, body means church. So Jesus said, He is the Savior of His body, or He is the Savior of the church. Meaning, mga brother and sisters, opposite ito or contradict ito sa kanilang sinasabi na walang relihiyon o no religion can save people. Dahil according to the Apostle Paul in Colossians chapter 1 verse 18, He is the Savior of the church. Meaning, mga brother and sisters, mayroon bang makapagliligtas na iglesia o relihiyon? The answer is yes. Because Jesus said, according to Paul in Colossians chapter 1 verse 18, He is the Savior of the church. Mga brother and sisters, saan nila kinuha ang kanilang interpretation doon sa sabi nila, no religion will be saved people. Nabasa nila yan sa John chapter 14 verse 6. Sabi nila, mga brother and sisters, sa John 14 verse 6, Jesus said to him, yun ang verses nila na sinasabi na no religion can save people. Sabi nila sa chapter 14 verse 6 ng John, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So yun, ang dito nila binase ang kanilang interpretation na walang relihiyon na makapagliligtas, kundi si Kristo lang. Mga brother and sister, let us remember that Christ is in heaven now. Wala siya rito sa lupa. Ang ibig sabihin ni John na kung susunod tayo sa kanyang inuutos, sa kanyang sinasabi na ibinilin niya sa mga apostoles, ay makarating tayo sa Ama. Yun ang ibig sabihin. Dahil sabi pa ni Kristo, mga brother and sister, sa Lucas chapter 6 verse 46, na why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So yun mga kapatid ang sinasabi sa Biblia. Ayon sa chapter 10 verse 9, dito naman kay John, yun ay ginagamit nila na basis sa kanilang katwiran na no religion can save people. Dito sa chapter 10 verse 9, sabi nito sa John, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Dito sa sa chapter 14 verse 6, sabi roon, I am the way, the truth. Dito naman, and the life. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makarating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Dito naman sa chapter 10 verse 9, sabi niya, ang sino man, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. So, saan tayo papasok, mga brother and sister? Sabi nito, if anyone enters by me, he will be saved. Doon ba tayo papasok sa kay Kristo, sa katawan niya, literal, nandun na sa langit? Hindi. Ang sabi ni John, if anyone enters by me, he will be saved. Ibig sabihin, doon tayo papasok sa kanyang body, sa kanyang katawan, which is the church. Na kung papasok tayo doon sa kanyang katawan, doon sa church, na He is the head and He is the Savior, you will be saved and we will be saved.
So, yun ang sabi ni John. Inanyayahan tayo, inimbitahan tayo na pumasok. Saan tayo papasok? Doon sa kanyang katawan. Doon sa kanyang body. Ang body, ulitin natin brother and sister, the meaning of body is church. So, kung papasok tayo, doon sa iglesia na si Kristo ang ulo, ang iglesia, mga kapatid, tsak, maliligtas tayo. Kung susundin din natin ang inuutos ng Diyos na ibinigay doon sa iglesia. Kondisyon yun, mga brother and sister. Kung susunod tayo, ulitin natin, sa batas ng Diyos, sa kautosan ng Diyos na ibinigay sa kanyang iglesia, maliligtas tayo kung papasok tayo sa iglesia na si Kristo ang ulo. He is the head and He is the Savior of the church. Yun, mga brother, ang biblical interpretation. Hindi ito siya man's interpretation. Mga brother and sister, halimbawa, granting mga brother and sister na iba-iba o walang religion na makapasok sa karya ng Diyos o walang reliyon o iglesia na makapagliligtas. Ibig ba sabihin na when God comes and resurrect people, these people, brother and sister, belong to different religion or different churches? Mga brother and sister, pag different churches, different doctrines, different belief, different teaching. So, imposible yun na mangyari, mga brother and sister, na pagkabuhay na mag-uli, iba-ibang church ang maliligtas. Anong sabi ni Apostol Pablo, brother and sister, doon sa Ephesians chapter, basahin natin, ang Ephesians chapter 4, verse 6, sabi rito, sa Episo. Yun ay sinabi niya bilang patunay na hindi different churches ang papasok doon sa kaharian ng Diyos. Dahil sabi niya, Ephesians chapter 4, verse 4 and 6. To 6, sabi niya. There is one body. Ano yung body, mga brother and sister? Church. One body. Sabi rin sa Ephesians 5:23, He is the Savior of the body. Christ is the head of the church. Singular. Hindi churches. Singular yun. He is the head of the church. He is the Savior of the church. Sabi rito ni Apostol Pablo sa chapter 4, verse 4, there is one body, one spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi different spirit, different doctrines, hindi. Yun ang sabi sa Biblia. One body. Verse 5, one Lord. One faith. Not different faith. Isa lang ang pananampalataya, paniniwala. Sabi rito, one baptism. Hindi different baptism. Kaya mayroong baptism na nandun sa simbahan. Mayroong baptism na immersion. So yung bang, ibig sabihin na iba-ibang churches ang papasok sa karya ng Diyos na maliligtas? Mga brother and sister, hindi yun mangyari. Sabi rito sa verse 6, one God and Father of all. Isang Diyos ang pinaniwalaan, hindi tatlo. Sabi rito sa Biblia. Of all, who is over all, and through all, and all in all. So yun ang patunay, mga brother and sister, ni Apostol Pablo, na hindi different churches o religion ang papasok doon sa karya ng Diyos. Iisa lang ang kanilang panampalataya. One baptism, one faith. Yun ang sabi sa Biblia. Yun, mga kapatid, ang katotohanan. Maliwanag ang pagkasabi sa Biblia. This is a biblical interpretation. Ulitin natin, mayroon bang iglesia na makaligtas? Mayroon. The answer is yes. Anong iglesia? Ang iglesia, mga brother and sister, na Christ is the head and He is the Savior of His body. So sana, mga kapatid, mayroon akong nabigay na kaunting kalaman ngayong gabing ito. Ulitin natin. Ang title, Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. Thank you for listening. Shabbat Shalom to all my brothers and sisters. Amen.